Salamat, Luan. Sa isang press conference ngayong gabi, naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang pananatili sa batasan para samahan ang kanyang Chief of Staff na naka-detain doon. Sinagot din niya ang hamon ni Speaker Martin Romualdez na siya mismo ang umarap sa komite. At yan lang naman yung di ba, mga kababayan? Yan lang naman yung issue natin. Hinamon ka ni Speaker Martin na ikaw ang humarap sa hearing ng Quad Committee, Sara. Ngayon, ano sagot mo? Pumunta ka nang walang pasabi, walang paalam, o kahit pa may paalam ka pero hindi ka naman hindi ka naman pinagbigyan kasi nga, mga kababayan, parang pumunta yan ng late na yung padala na liham. Tapos mga kababayan, pagdating doon, inabot ng curfew. O di dapat umalis na yan. Kaso hindi umalis, mga kababayan. Sabi niya, hanggat hindi nyo pinapalaya ang aking Chief of Staff, hindi ako aalis! Putik na yan, bakit kinakatakot mo? Hindi naman mapapano yung Chief of Staff mo dyan sa Kongreso. Hindi yan papabayaan kasi wala naman sa kasaysayan na merong napano dyan. Anong kinakatakot mo? Merong mga sergeant at arms na magbabantay dyan. Ang problema, kung yung gusto mo na ihele yan, yun lang. Mukhang hindi magagawa yan kung ihele pa yan. Di ba? Sara, ang tanong, bakit kailangan mong pumunta? Pero sa hearing, hindi ka makapunta. Natatakot na yan na baka magsalita na yung kanyang Chief of Staff at ikanta na si Sara. Diba, baby? Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. So eto, mga kababayan, i-connect ninyo yung kanilang pahayag na sila'y mag-people power kuno. Diba? I-connect nyo rito sa palabas ni Sara Duterte. Na hindi siya aalis, biglang nagsalita ng ipapapatay na siya. Yun ay pamamaraan para galitin ang taong bayan. Hindi nyo magigets yan. Kasi si Sara lang ang nakakaisip niyan. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Siya lang nakakaisip nun. Pero yung mga DDS, hindi kayang unawain yon. Kasi mga uto-uto yun. Paano nyo maiisip at pagkunay-konektahin ang mga sinasabi at pamamaraan at plano nila para sa bayan? Kita nyo, nanawagan ng people power. Sabay nagpunta ng Kongreso. Nag-inarte. Nung hindi makuha yung gusto, ayun, nagwala. Nag-live! Sa live, mga kababayan, sinabi, ipapapatay na siya. Sara, laos na. Yung mga pag may ipapapatay at mamamatay, ay nagagalit ang taong bayan. Ngayon, mulat na kami. Mulat na kami sa katotohanan. Hindi nyo na maloloko ang taong bayan. Okay lang sana kung noong araw na ang sinusubaybayan ay yung transistor. Alam nyo yun? Transistor lang. Ngayon, marami nang napapanood. Social media, balita sa radyo, TV, Netflix, YouTube, lahat ng platform. Makikita mo ka mo ron. Ano sabi nila? Sara baliw na. Sara may topak na. Putik na yan. Paano pa maniniwala ang taong bayan? Dahil buko na sa pananalita mo pa lang. Sablay na. Putik na yan. Diba, beauty? Ito na. Anong balita? Pasok! hindi ang kanyang mga tauhan. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan.
Emil, si VP Sara mismo ang nagsabi, kani-kanina lang, gusto raw siyang ipapatay ni House Speaker Martin Romualdez. Hala ka! Kita nyo. Oy, nauna to mga kababayan ha. Oh, gusto daw siyang ipapatay ni Speaker Martin Romualdez. Paano niya naisip yan? Ito lang ulit, babalikan natin. Ang issue kay Sara, mga kababayan, ay sagutin lang kung saan napunta yung confidential fund. Vince Antonio, thank you naman sa lahat ng mga bagong dating. Opo ha, shoutout po sa inyong lahat. Diba? Yun lang, confidential fund, sagutin mo lang. Diba, Joseph Machete? Pero bakit ganyan? Meron ng pahayag ng patayan. Nakakaloka yan. Yung mga bakla, nagwawala na. Sabi ng mga bakla, ay nako, imbiyerno na. Sara, buti na lang ako'y nawala. Hindi mo na ako kakampi kasi na-discover kong baliw ka talaga. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba? Oh, alam mo na, Lemuel, yung pangkapi ko ha. Oh, shout. Eto na mga kababayan, tuloy. Sinabihan ni VP Sara nang ikurento niya na pinapaalis na siya ng House Sergeant at Arms sa Batasan Complex dahil iniisip daw nila ang seguridad ng bise. Pero Kita mo? Concerned pa sila? Walang yan na yan. Dapat hindi na kayo naging concerned dyan. Pero yung mga kongreso, mga kababayan, abay pinakita pa rin ang paggalang at concern sa kanya. Pero sa kanya, minasama pa. Kaya mga kababayan kung si Sara gagawan nyo ng maganda, para sa kanya, masama yan. Kaya alam nyo mga kababayan, kung ako sa inyo, oy, sa kongreso, hayaan nyo na yan. Biruin mo, nagmagandang loob, ikaw pa ang masama. Diba? Putik na buhay na yan. Nagmagandang loob ka na nga, ikaw pa masama. O, sige tuloy. sabi ni VP Sara, hindi siya security problem dahil may sarili naman siyang security. Narito ang pahayag ni VP. O yun naman pala, paano ka mapapatay? Kung sandamakmak ang security mo, gaga. Ang mahirap dito mga kababayan at nakakagalit. Abay, kapag namatay daw siya, ang sisihin at ipapatay din si First Lady at si Pangulong BBM. Isama nyo pa raw si Speaker dahil yung tatlo ang magiging kakagawan ng pagkamatay niya. Buang na yung mga buang na yung mga sinusuportan ng mga DDS. Putik pag hindi nyo pa na-gets to, mga mahal na mahal namin DDS. Hindi ko na alam kung ano pa itatawag ko sa inyo. Tinawag ko na kayo, mangmang, bobo, tanga. Ano pa kasunod nun? Meron pa ba? Rambulin nyo na. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Alam nyo, si Lemuel, tropa yan. Kaya pag biniro ko yan, ginagawa niyan. Shoutout po sa inyo lahat. Diba? Sige, tuloy. Sara. Sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa'yo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya. Kita nyo mga kababayan yung pahayag niya. Nagmalasakit na yan, pinasama pa. Nagmalasakit na ang Kongreso sa kanya pero pinasama pa. Saan ka nakakita ng ganyang pag-iisip? Tanga! Tuloy. Yan, doon sa labas. Sa labas daw gagawin. Kung sakali yan. Sara, baka nakalimutan mo, sandamakmak ang bodyguard mo. Diba? Ang bodyguard mo ilan? Sandamakmak. Meron sa AFP, meron sa PNP, at merong private army. Ulitin ko lang.
Sara, ang bodyguard mo, ganito. Meron sa AFP, may PNP, at may private army. Puta, ang dami niya, Sara. Ha? 433 nung nakaraan. Hindi ko alam kung ilan na lang. Alam ko, 30. Hindi, 300 plus pa pala. Putik na yan, Sara. Alam mo, pag pinaikutan ka ng 300, hindi tatagos. Kahit kanyon. Oo, dahil haharang yung mga bodyguard mo. Di ba mga kababayan? Grabe, nakita nyo naman yung mga bodyguard nito, lalaki ng katawan. Machong macho. Hindi tulad ni Panelo. Oh, ano masasabi natin dito? Buang talaga to. Okay, tuloy. Sabi pa ni VP Sara, hindi raw talaga siya dadalo sa mga hearing sa Kamara at nilitan niya kung bakit. Narito. Kita nyo mga kababayan, hindi talaga pinagpipilitang hindi dadalo. Kaya mga kababayan, maaari bang gayahin na lang natin to? Sa lahat ng comment, palaganapin natin to. Sara may topak, Sara baliw na. Di ba? Mga kababayan, totoo naman. Tuloy. Biruin ninyo mga kababayan, pinanindigan na hindi daw talaga dadalo. Ulitin ko sa inyo sa mga malilinaw ang kaisipan. Sasagutin lang yung simpleng tanong mga kababayan. Bakit nagkaganon ang mga resibo at acknowledgement receipt mo? Bakit pare-parehas ang pumirma dito? At sino itong si Mary Grace Piatos na hindi kilala kahit yung mga tauhan mo? Kita nyo mga kababayan, ganun lang kasimple sasagutin ni Sara. Pero yung reaksyon niya, kita nyo naman, nandyan sa screen, parang tanga. Sasagutin lang yun. Tapos, ano pa? Sino na naman yung Kokoy Villamin? Hindi rin kilala. Sino si Edward Paharda? Nako, putik na yan, isang araw kinalat yung maraming pera. 26 na lugar sa buong bansa. Abay, mahagi niya. Saan ka naman? Kaya nga ang tanong, Superman ba yan? Baka naman may tauhan si Sara na Superman. Hindi lang super shoot, kundi Superman. Ang galing mga kababayan. 26 na probinsya ng bansa, ikinalat ang sandamakmak na pera. Grabe. Yun lang naman, Sara. Diba? Kasi excited kaming malaman na meron ka palang tauhang Superman. At meron ka rin bang tauhang hindi namin nakikita at ikaw lang nakakakita? Sino yun? Si Mary Grace Piatos, si Kokoy Villamin. Kahit yung mga tauhan niya hindi nakikita at hindi kilala. Kaya ang tanong, Sara, ikaw lang ba nakakakita at nakakakilala sa kanila? Kaya excited kami na malaman yan mula sa iyong bunganga. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Alam nyo mga DDS na nandito na comment ng kung ano-anong wala namang argumento. Tandaan nyo, mahal na mahal namin kayo. Kaya sabi ni Mark Mendoza, eto, Sara may topak, Sara baliw na. Mga kababayan, kung maaari, palaganapin natin yan para umabot na sa kanya na ang taong bayan galit at hindi na natutuwa at iniisip na si Sara may topak, nababaliw na. Paktay, okay lang ako. Kasi nagagalit ako dito. Biruin mo, isisisi yung pagkamatay niya kay Pangulo at kay First Lady at kay Speaker na wala namang kinalaman sa kalokohan niya. Ganun lang naman. Di ba kayo magagalit niyan? Na minsan binudol kayo. Binoto nyo ang isang ganito na hindi alam kung paano i-explica, ipaliwanag kung ano totoo. Tapos ang sisisihin, ibang tao. Sara, ikaw ang may kasalanan neto.
Kahit itanong mo pa dyan sa katabi mo. Oo, kalma. Kasi wala akong tsa. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ayan o, Sarah, yung katabi mo, mukhang hindi naniniwala sa'yo. Pero yung ganitong itsura, lakihan ko, abay, ganito ang itsura ng mga sinungaling na tao. Pag ganitong itsura, tandaan nyo. Kahit katabi nyo, hindi maniniwala sa inyo. Tingnan nyo tong itsurang nandito. Hindi na alam kung anong ang paniniwalaan sa sinasabi nito. Grabe kung magsinungaling to. Oh. Galit na galit yung mga DDS sa akin, mga kababayan eh. Sige, tuloy, Sarah. Anong pahayag? Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Ayan ang sinasabi ko. Kung ano man, yung mga sinasabi mong issue ng mga tao, Sarah, ibang usapan yon. Abay, ang gawin mo, ihabla mo. Ang dami mo ng mga abogado. O edi, tawagin mo si Panelo. Tawagin mo si yung mataba na tumakas. Sino yon? Si Roque. Kita nyo, malapit na nating makalimutan. Diba? Si Roque, si Panelo, yung sinasabi nilang bading. Sino? Si Chong, nawala na. O yung tumatakbong senador na nagpapakilala na siya daw ang nagpanalo kay Pangulo. Si Vic Rodriguez. Yang mga yan, Sarah, ang gawin mo, gumawa kayo ng demanda. O, ipasa nyo sa korte. Tapos sabihin mo. Hindi yung ganyan. Yung issue mo parang ganito. Para tayong ginagawang gago. Di ba nung bata tayo? Nung bata tayo, alam ko, natandaan ko. Nung kinder tayo. Pag sinabihan natin na mabaho yung kaklase natin, sasabihin niya, ang pangit mo. Puta. Di ba ganun na ganun si Sarah? Nung kinder tayo, pag sinabihan mo yung classmate mo, ang baho mo. Ibabalik sa'yo, ang pangit mo. O di ba, Sarah, ganun na ganun ka? Putik na yan. Yung pangangatwiran ni Sarah, pang nursery lang. Hindi ko ba alam bakit umabot yan ng pagka-vice-presidente. Kaya yung sinasabi ko sa inyo noon, kaya hindi ito dumadalo sa mga debate kasi mabubuko ng mga Pilipino. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba mga kababayan? Nagagalit na yung mga kapitbahay ko. Bakit daw ako sigaw ng sigaw dito? Kasi hindi ko maipapaliwanag yung gusto ko pag hindi ko nilalakasan ang boses ko. Kaya ang hiling ko mga kababayan sa inyo at mga kapitbahay ko, unawain nyo ko. Sarah, tuloy. Tuloy, Sarah. Why would I answer to a member of... Hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives. Convicted. Kita nyo, pusit na pusit talaga, bumubuga na ng tinta. Paano? Nasusukol na. Tama! Si Franz Castro. Diba? Pag nasusukol, mga kababayan, biruin mo. Yun lang yung sinabi nung mama na si speaker na ipaliwanag mo. Sarah, ikaw na lang magpaliwanag. Kasi nahihirapan yung mga tauhan mo. Hindi nila kilala yung mga taong mga nababanggit dito. Bakit? Baka naman ikaw lang ang nakakakilala. Di ikaw na yung magpaliwanag. Diba? Ngayon, mga kababayan. Si Raygo Adventure, di ba? Ayan. Ganyan. Ganyan gawin natin, Sarah, baliw na. Sarah, may topak. Ganyan. Di ba? Tuloy, Sarah. Of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer? Sarah, ibang kwento yan. Kung yung mga kaso nila na pinagsasabi mo, abay dalhin nyo sa korte at doon pag-usapan. Iba yung atraso nila at iba yung atraso mo. Yung atraso nila,
pag natapos yung traso mong pag-usapan, pag-uusapan din natin dito. Ganun lang yun, Sarah. Kung ano man yung sinasabi mo, baliwala. Kasi ang mga tao, interesado na malaman kung saan napunta ang confidential fund mo. Kaya unahin natin yung interest ng mga tao. Gets mo? Di ba mga kababayan? Oh, ha? Gets mo? Hindi mo magets. Oh, kaya pare-pares kayo ng utak ng mga taga-suporta mo. Walang alam. Oo. Walang argumento. Kaya nga sabi ko kanina mga kababayan, itong mga DDS na sumusuporta pa rin dito, hindi ko na alam kung ano itatawag natin. Tinawag na nating tanga, bobo, mangmang. Ano pa ba ang pwedeng itawag dyan? Diba? Bibiruin nyo, hanggang ngayon naniniwala pa rin dito. O, tuloy. To a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil Kita mo, Sarah, yung utang personal na yan. Ang pinag-uusapan, hindi utang. Ang pinag-uusapan, pondo. Pondo ng mamamayan. Diba, syndicate? Nanay Gina? Hindi yung utang ng sino man sa inyo. Personal nyo yon. Ganyan na ganyan din ginawa mo kay Risa. Kung ano-anong mga binabato mo ron na wala namang kinalaman sa mga issue na tinatanong sa'yo. Pero ninyo utang, anong kinalaman yan? Mga kababayan, personal yan. Personal nyo yan, Sarah, hindi mo dapat sinasabi dyan. Kaya nga balikan natin nung tayo yung nursery. Ano ang ginagawa natin pag tayo yung nakikipag-inisan? Pag tinukso nyo, yung kaklase nyo, pangit niya. Sasabihin sa inyo, ang baho mo naman. Parehas na parehas lang yan. So ibig bang sabihin at sa makatuwid, ang utak ni Sarah, pang nursery lang? Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Putik na yan, meltdown na raw. Oh, sige, tuloy. sa isang case. So why would I answer to them? Why would I answer to Sarah, layo! Kailangan mo sagutin to dahil interest ng mga mamayang Pilipino. Yung utang sa'yo, interest nyo kung sino man kayo. Walang kinalaman ng mamayang Pilipino sa utang na binabanggit mo. Utang nila sa'yo yan kung totoo, okay. Given na yan. Bibigay na namin yan sa'yo. Utang, may utang kung sino na kongresista sa'yo, sa asawa mo. Abay, Sarah naman, personal nyo yun. Inyo nang pag-usapan yan. Diba? O kaya tawagan mo si Tulpo. Mahilig naman sa ganyan. O, diba? Doon kayo mag-usap-usap. Ngayon, ito. Ang isyo na pinag-uusapan, mga kababayan, uulitin ko lang. Interes ng mamayang Pilipino, ng taong bayan at ng bansang ito. Pera ng gobyerno at ng mamayang Pilipino. Tandaan mo, hindi mo pera yan, Sarah, kaya pinag-uusapan. Gusto naming malaman na mamayang Pilipino kung saan mo talaga dinala. Yun lang naman. Diba? O, sige, tuloy. of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak ko. O, ano naman kung nagsasorry sa'yo? Ito lang mga kababayan, yung tatay kung sino man yung congressman, kongresista na yan. Personal niya yon, Sarah. Eh di sana yung tatay niya ang ginawa niyong kongresista. Para na sa ganon, kumampi siya sa tulad mong baliw na. Kalma. Oh. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Tama ba ako? Mga kababayan, kahit na tatay nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, asawa nyo, pagdating sa pagdedesisyon kung sino ang naluklok sa barangay ninyo, sa bayan ninyo, sa munisipyo nyo,
at sa probinsya nyo. Walang kinalaman yung mga yon dahil ikaw ang magdidesisyon para sa constituent mo. Hindi yung tatay mo, asawa mo, nanay mo, kapatid mo. At lalong-lalong hindi ka na, Sara. Hindi ikaw. O, tama ba? Biruin ninyo, binanggit pa yung tatay na nagsorry daw sa kanya dahil sa ginagawa ng anak niya. Anong kinalaman ng tatay niya sa desisyon ng anak niya? Ang anak niya naluklok, hindi naman yung tatay niya. Sara, kung pagkakaisipin mo, sana panalangin naming nandito na sana mahimasmasan ka at haplusin ni bro ang utak mo. Di ba? Ay, nako, Sara. Putik na pangangatwiran na yan, oh. Yan ang ginagaya ng mga DDS na tanga. Oh, tuloy. Yeah. Hindi pinangalanan ni VP Sara pero sabi niya miyembro ang mga yan ng Committee on Good Government and Public. Oh, kita mo, sinabi mo na, hindi mo pa pinangalanan, di ba? Diyos ko po. Ang tanga talaga. Ito yung idol ng mga bobot tanga. Hindi tuloy, biruin mo, binanggit niya na, hindi pa pinangalanan. Sabihin mo na lang, si Congressman Abante, Fernandez, Castro, yung kagalit mo, binanggit mo na sana. O, di ba? Total naman nabaliw ka na, lubos-lubusin mo na. Putik na yan, oh. Tuloy. Account na binubusisi ang OVP at DepEd Fund. Sabi pa ni VP Sara, may nakahanda na siyang mga kaso laban sa ilang miyembro ng 19th Congress gaya ng pag-question sa constitutionality ng mga idinadaos na hearing patungkol sa kanya. Pero hindi pa raw siya fully committed na iakyat ito ngayon sa Korte Suprema. Ang plano Putik na yan, Sara. May paganyan-ganyan ka pa. May pareklamo ka pa. Biruin ninyo yung nirereklamo ngayon. Siya na nagrereklamo, di ba? Ganyang kalupit si Sara. Biruin mo, siya yung nirereklamo. Pero mga kababayan, putik na yan, siya na ngayon ang nagrereklamo. Ang galing ng diskarte mo. Kakaiba. Kaya nga ngayon, mga kababayan, syempre, paniniwalaan ng mga bobo na na tama ito, si Sara Duterte, oh. Kasi, para sa kanila, sa mga bobo tangamang na nandito, ganyan ang matinong tao. Our beloved Boss Mike Severa.